Last week ay naging headline at front page ang tungkol sa utang ng Pilipinas na aabot ng 17.25 trillion pagdating ng 2025. At yan ay dahil sa nagpatong-patong na yung interest at principal na galing sa pagkakautang natin doon sa COVID-19 funds. Ito ang gusto kong iliwanagin dyan. Kasi ang nangyayari, sinisisi agad kay Pangulong Bongbong Marcos at yung iba naman ay sinisisi pa magmula kay the late President Ferdinand Marcos Sr. Ito ngayon, gusto ko ibigay sa inyo yung history ng utang ng Pilipinas. For 89 years, magmula sa kay Presidente Manuel Quezon hanggang kay President Noynoy Aquino. 89 years yan. 14 presidents yan, no? Magmula kay Quezon, Osmeña, Garcia, Macapagal, etc. Fidel Ramos, Arroyo, Noynoy Aquino, Marcos, etc. Yan ay umabot ng 6.6 trillion pesos. Yan 14 presidents hanggang 89 years, no? Ngayon, bakit lumobo ang utang ng Pilipinas? Doon lamang, hindi ito masyadong napapansin doon lamang sa 6 na taon na panunungkulan ni former President Rodrigo Roa Duterte ay nakautang ang administrasyon niya ng 7.2 trillion. Mas mahigit pa yung inutang niya kesa doon sa 14 presidents, kesa doon sa 89 years. Ito, 6 na taon, isang presidente, ang inutang ay 7.2 trillion pesos. Okay, ando na ako. Sabi nila, dahil daw sa mga ayuda-ayuda noong COVID-19, no, dahil dun sa pandemic. Okay, tama, okay na ako doon, no? Kaya lang, ang problema, unti-unti lumalabas yung mga anomalya na kagaya nung sa Pharmally, na yun pala napakalaki ng pondong ginamit. At yun ay may pinaburan lamang na supplier, contractor, na siya ang nakakupo ng lahat ng mga supplies doon sa PPE, no? Itong Pharmally na pagmamay-ari ng isa sa closest advisor ni former President Rodrigo Roa Duterte. At may mga lumabas din na issue na si former Secretary Duque ng Department of Health mismo ay nagsasabi na inutusan siya na ilipat yung 57 billion pesos from DOH to special procurement ng DBM. Teka muna, bakit ganon? Bakit baliktad? Kasi ang talagang sistema niyan, ganito. Yung DBM or Department of Budget and Management ay yun yung nagre-release ng pondo sa iba't ibang ahensya, no? DOH, DPWH, Department of Education, yung National Treasury, sila yung mahawak at yun ang magbibigay ng pondo sa bawat ahensya. Kung ano yung mga aprobado na mga pondo nila na inapprove ng Kongreso at ng Senado at inaprubahan ng Presidente, yun ang ipamamahagi ng Department of Budget and Management. Pero ito, baliktad. Yung pondo na ibinigay o inilaan sa DOH ay ibinigay doon sa DBM uli para sa procurement. Sa halip na yung DOH ang mamili ng mga kinakailangan doon sa panahon ng pandemya, ay yung DBM ang namili. Taliwas yun sa ating mga nakagisnan o SOP dahil na wala namang expertise ang DBM para mamili ng mga pangangailangan sa Department of Health. Isipin nyo, Department of Health yun.
ay bakit ang DBM ang mamimili? Bakit i-transfer yung pondo? Nalaman lamang natin yan noong panahon na nag-iimbestiga ang House of Representatives kung saan ay napilitang ibunyag ni former Secretary Duque na yung palang pondo na inilaan sa pamimili nung kung ano-anong mga kagamitan para doon sa COVID-19 ay ipinasa sa DBM. So, ano-ano pa? Ano pa ang hindi natin alam? Ano pa yung mga pondo na na-discovery o ano pa yung mga hindi na-discovery na nagkaroon din ng bahid ng korupsyon? Yan ngayon ang pinagtataka ko. Kaya ako naman ay nagbibigay uli ng reaksyon na, teka muna, bakit ang laki na ng utang? One president, 7.2 ang inutang. 14 presidents in a span of 89 years. Bakit na 6.6 lamang ang inutang? Tapos ito pa, sinasabi nila kasi ang laki daw ng inutang nung ama ni President Bongbong Marcos. Magugulat kayo sapagkat ang nautang lang pala nung administrasyon ni Pangulong nasira o yumaong Ferdinand Marcos Sr. ay 484 billion. Billion hindi trillion. 484 billion pesos ang nautang ng administrasyon ni Marcos Sr. At ito, yung 484 na yan ay sa loob yan ng 20 taon. 20 taon, 484 billion lamang. Itong kay Duterte ay 7.2 trillion sa loob lamang ng 6 na taon. So makikita nyo yung kaibahan. At ang kaibahan noong panahon ni Presidente Marcos Sr., yung 484, ang napuntahan nun, nagkaroon tayo ng North Luzon Expressway, South Luzon Expressway, yung mga hospital, ang PGH pinalaki, nagkaroon tayo ng heart center, lung center, children's hospital, at nagkaroon tayo ng iba't ibang mga proyekto, mga pantalan, mga eskwelahan, at mga highways sa loob ng lamang, sa halaga lamang na 484 billion. Itong inutang na 7.2 trillion under Duterte ay wala ka namang makita na major infrastructure. Kasi yung mga major infrastructure during the time of Duterte o binuo nung panahon ni Duterte ay na-cancel lahat yan. Mahigit 10 na mga major infrastructure ay kinancel. Kasi kinancel ng China dahil nagalit yung China. So ano ibig sabihin nito? Yung pagkakautang ay walang napuntahan doon sa mga hard projects or infrastructure. Kasi lahat ng mga major infrastructure noon ay canceled. And canceled, and yet ang laki pa rin ng utang, 7.2 trillion. Trillion, ha? Kaya ito ay hindi ko talaga maiwasan na magbigay ng reaksyon dyan dahil na okay lang sana nakatulong tayo ng ayuda. Kaya lang, yung ang naglalabasan ngayon, yung mga baho, naglalabasan ngayon, yung mga anomalya, yung formally, yung tungkol doon sa budget ng DOH, ano pa iba? Mayroon pa mga hindi nalalaman. Kaya dapat itong pag-iimbestiga dyan sa pondo na yan, huwag tigilan Ngayon, sabi nila, dahil ang naging total debt natin ngayon, nung matapos yung termino ni President Duterte, ay 13.8 trillion. Bakit daw lumaki ng 15? Ay natural naman. Interest pa lang. Dahil wala pa tayong binabayaran na principal Ang interest pa lamang ng mga inutang nung panahon na yon, napakalaki na. Ipagpalagay mo pa, kahit na nga ilagay mo lang sa 3% yung interest yan, sa loob ng 2 taon, patong ka ng patong ng interest, di siyempre, yan ay talagang madadagdagan ang pagkakautang. At bakit yan magiging 17 trillion pagdating ng 2025? Kasi nagpatong-patong na yung interest. Ngayon, meron mang hiniram meron mang inutang under President
Bongbong Marcos administration, yan ay napakaliit lamang. Wala pang 2 billion. Nasa 1.3 trillion lamang dahil na ito ay kinakailangang i-finance yung mga proyekto na hindi nabigyan ng pondo dati. At lalaki ito sa 2025 ng 17 trillion kasi yun mag-uumpisa ng magbayad doon sa utang sa pandemic. Kaya ito ay dapat maunawaan ng mga Pilipino. Maraming salamat.